Mga kabayan, nagsanib pwersa na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police CIDG at ang Department of Justice o DOJ. Ito ay para umpisahan na ang pagsisid o paghahanap sa mga kababayan nating nawawalang sa bungero matapos di umano ay itapon dito sa Taal Lake sa Talisay, Batangas. Layo ng operasyon na ito na i-validate o malaman kung gaano ba katotoo ang isiniwalat ng witness na itinapon nga ang mga labi ng missing sa bungeros sa Taal Lake. Nais din alamin ng mga otoridad ang lawak ng lugar na sakop ng technical dive operation at ang kondisyon ng tubig. Gayon din ang lalim ng tubig kung kaya ba ito ng human divers at ang posibilidad ng pagdedeploy ng remotely operated vehicle o ROV ng Philippine Coast Guard. Samantala, muling nagbigay ng pinaka-latest update si Vice President Inday Sara Duterte mula sa International Criminal Court o ICC, kung saan ay nakakulong pa rin doon si dating Pangulong Duterte. Isa sa binigyang pahayag ni VP Sara ay ang paghahanda ng kanilang kampo o legal team para sa nalalapit na impeachment trial laban sa kanya. Ayon sa pangalawang Pangulo, handa na ang kanilang kampo na harapin at sagutin ang kaso na kanyang kinakasangkutan, kaugnay naman sa di umano ay illegal o maanumalyang paggasto sa kanyang confidential fund. It can be very well addressed during trial. So our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be our resource persons. Handa rin naman aniya siyang sagutin ang mga issue sa publiko sakaling hindi matuloy ang paglilitis ng impeachment court. Let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. But I just want to wait what will happen to the articles of impeachment. Sa kaugnay na balita, nagsanib pwersa naman ang mga senador na kaalyado ni dating Pangulong Duterte, kabilang na sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Senator Ruben Padilla. Ito ay para sa isang resolusyon na agarang pagpapauwi sa dating Pangulo mula naman sa ICC dyan sa The Hague, Netherlands. Matatandaan na nagbigay ng last will o huling habilin itong si FPRRD sa kanyang anak na si VP Sara, bagay na naging dahilan para mag-alala ang mga senador at iba pang mga kaalyado ng mga Duterte. It's expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty, reconciliation, if you want it to be also a factor, and also humanitarian consideration. Nakiisa po ako doon sa resolution na ifa-file or joint resolution with the Senator Robin Padilla and Senator Bato de la Rosa urging for the immediate repatriation ni Tatay Digong. Nababahala at nalulungkot si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo sa mga latest update sa kalusugan ni Tatay Digong. Ito ay matapos sabihin o ibunyag ng asawa ni FPRRD at mga anak nito na butot balat na raw ang kanilang tatay at wala na halos ganang kumain. Yung nga, sabi naman ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Na siya nagsabi doon na butot balat na daw. At payat. So, meaning, he's not in good health. And considering his age, very advanced na yun, 80 plus na siya eh. So, what do you expect? Nabalitaan natin, totoo po yun, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa huling habilin sa Tatay Digong na huwag na siyang iuwi sa bansa at doon na lang sa i-cremate sa ICC sa The Hague, Netherlands kung sakali na pumanaw na ang dating Pangulo ng bansa? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.
Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na ang paggamit ng fictitious names sa confidential funds ay para sa intelligence operations. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi dapat agad paniwalaan ang lahat ng sinasabi sa House of Representatives, lalo na patungkol sa issue ng umano'y mga peking pangalan. But let me just say this, na I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. Ipinaliwanag ng Vice Presidente na may mga sinusunod pagdating sa intelligence operations at karaniwan ng gumagamit ng mga alias o palayaw ang mga nagtatrabaho sa ganitong larangan. Pero tumanggi na si VP Duterte na magbigay pa ng mas detalyadong paliwanag hinggil sa intelligence operations at sinabing ang mga isyong ito ay mas maayos na tatalakayin pagdating ng impeachment trial. It can be very well addressed during trial. So our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be our resource persons. Handa rin naman aniya siyang sagutin ang mga issue sa publiko sakaling hindi matuloy ang paglilitis ng impeachment court. Let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. But I just want to wait what will happen to the articles of impeachment. Samantala, ikinatuwa at nagpasalamat din ang pangalawang Pangulo sa kanyang mga staff sa Office of the Vice President. Ito'y matapos muling makatanggap ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit o COA sa ikatlong sunod na taon ang kanyang tanggapan. Well, it shows the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. So we are thankful for the hard work. I am thankful for the hard work of Office of the Vice President personnel. Gayunpaman, hindi na idinetalye ng pangalawang Pangulo kung saan gagamitin ng OVP ang karagdagang 170 million pesos na hiling para sa 2026 budget. Mas mabuti aniya na ang bagong tagapagsalita ng OVP na si Attorney Ruth Castelo na ang tumalakay nito. Nagbigay ng pahayag ang mga kilalang kaalyado ni former President Rodrigo Roa Duterte na sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Kaugnay ito ng pagbibigay umano ng last will ng dating Pangulo habang ito ay nasa kustodiya ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Kaugnay nito, iginit ng dalawang miyembro ng Duterte 7 Block ang panawagan ng Senado para sa immediate repatriation o agarang pagpapauwi kay FPRRD sa pamamagitan ng isang resolusyon. It's expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty, reconciliation, if you want it to be also a factor, and also humanitarian consideration. Nakiisa po ako doon sa resolution na ifa-file or joint resolution with the Senator Robin Padilla and Senator Bato de la Rosa urging for the immediate repatriation ni Tatay Digong. Nagpahayag rin ng pag-aalala ang mga naturang mambabatas sa kondisyong pangkalusugan ng dating Pangulo. Well, hanggang speculation lang tayo as to his present health status, pero
Yun nga, sabi naman ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Na siya nagsabi doon na butot balat na daw. At payat. So, meaning, he's not in good health. And considering his age, very advanced na yun, 80 plus na siya eh. So, what do you expect? Nabalitaan natin, totoo po yun, no, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na ngayong araw ay susubukan ng ating mga autoridad itong initial and exploratory dive dito sa Taal Lake, kung saan sinasabi nga ng isa sa mga suspect sa pagkawala ng missing Sabongeros na dito umano itinapon ang mga labi ng mga nawawalang personalidad. Sa isiniwalat ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, sa Taal Lake umano itinapon ang mga missing Sabongero. Bilang paghahanda sa operasyon, nagkaroon kanina ng briefing ang mga otoridad sa pangunguna ng Department of Justice o DOJ na siyang lead agency sa operasyon kasama ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at Philippine Coast Guard. Batay sa abiso ng DOJ, kaninang alas 10 ng umaga sana magsisimula itong dive operation. Pero sa ngayon ay wala pa tayong impormasyon kung matutuloy ba ito o hindi. Sinabi rin kasi ng Department of Justice na depende rin sa panahon kung makapagsasagawa ng technical dive operation. Layo ng operasyon na ito na i-validate o malaman kung gaano ba katotoo ang isiniwalat ng witness na itinapon nga ang mga labi ng missing Sabongeros sa Taal Lake. Nais din alamin ng mga otoridad ang lawak ng lugar na sakop ng technical dive operation at ang kondisyon ng tubig. Gayon din ang lalim ng tubig, kung kaya ba ito ng human divers at ang posibilidad ng pagde-deploy ng remotely operated vehicle o ROV ng Philippine Coast Guard. So sa ngayon, Ella, ay kaya nang nabanggit natin kanina, naghihintay pa tayo. Wala kasi tayong access kanina, Ella, sa nagiging briefing ng mga otoridad. Interagency briefing ito ng PCG, DOJ at gayon din ng PNP-CIDG. So kung makikita mo, Ella, napakalawak nitong Taal Lake at batay sa nakuha nating impormasyon, ang maximum na deep o itong lalim nitong lawa na ito ay 200 meters. So gaya ng nakuha rin nating impormasyon, yung ganong kalalim ay maaring hindi kaya ng mga diver. So posibleng gagamit sila ng mga equipment tulad ng water drone para makita man lamang kung ano ang nasa ilalim nitong lawa. Ipiniliwanag ng Department of Justice o DOJ na maaari pa ring magkaroon ng conviction o hatol kahit na hindi makita ang katawan ng mga nawawalang Sabongero. Paliwanag ni DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano, kailangan lang mapatunayan sa korte ang pagkamatay ng mga ito. Marami rin anyang paraan para mapatunayan ang fact of death. Kabilang na rito ang larawan o video ng pagpatay na maaaring mag-establish dito. VP, I know we ask this all the time. Meron po bang mensahe si President Duterte sa mga kababayan niya? Kanina, masyadong mahaba kasi I'm sorry ha. Kanina, he had no message for everyone. But it was so long and somehow hindi ko na nakuha lahat. I'm so sorry. Pero VP, to follow up on that, is our former president ever tired of us asking about his message to us? Kasi meron nagtanong VP. No. I ask him his message every day. Pero gist ko na lang yung kanina na sinasabi niya ha. Sinabi niya, lahat ng ginawa niya ay para sa bansa. At sinabi niya, hindi lahat ng mga nakakulong. He was directing it to my son actually. Sabi niya, not all people in detention are bad. I am not here because I am a kidnapper, I am a robber, I am a holdupper, I am a thief. I am here because I did things for my country. And I do not regret going after criminals and going after
people dealing in illegal drugs for my country. So yun yung gist na medyo mahaba yun kanina. Vice President, ano po yung reaction ninyo, or what does it mean when you told your spokesperson of the Office of the Vice President, Attorney Ruth Castelo, yeah, that she will not be the attack dog of the Office of the Vice President? What's the motivation behind this? Because her job is for the institution, is for the Office of the Vice President. No, it's not political. It's not for me. So that is why she will only bring good news, accomplishments, and announcements of the Office of the Vice President. Not the other woman. Nag-a-atake sa inyo? No. We do not want to besmirch the reputation of our office. Maybe speaking po ng kay spokesperson Castelo. So nabanggit po niya na meron daw pong additional 170 million dun sa budget ng OVP for next year. So ngayon po ang current budget na na-approve ng DBM ay 903 million. Yes. And sabi po ni spokesperson Castelo, for additional employees daw po and other IT equipment, yung sa cost na yun. So, saan po gagamitin exactly yung IT equipment? Tsaka ano po yung purpose ng additional employees? It is best since the Office of the Vice President already has a spokesperson, no? And she has been allowed to discuss matters regarding everything about the office. So, let's just direct the questions to her when she does her press con. She will conduct a regular press con. VP, I know this question has been asked many times. Yung impeachment na nakahang pa rin sa'yo, how are you going to address the allegations of, for example, fictitious names as beneficiaries of the fund? It can be very well addressed during trial. So our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. But let me just say this, no, na I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who worked in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. So yeah. So it can be deduced that the fictitious names are not real names but aliases. That can be discussed during the trial, ma'am. I do not want to elaborate on intelligence operations. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be our resource persons. So let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. But I just want to wait what will happen to the articles of impeachment. Regarding naman po sa case ng inyong aba, so yung defense team po, si Attorney Kaufman, he seeks to present po yung Senate findings ng committee po or ng panel po ni Senator Jaime Marcos. So napag-usapan po ba ninyo yun ni Senator Marcos nung magkasama po kayo sa Malaysia? Tsaka sa tingin po ninyo, ano po ba maging epekto nitong paggamit ng, kung papayagan po magamit itong panel report dun sa ICC case? I've not discussed the findings of the committee of Senator Marcos with her. I do not know. They had a private meeting. Attorney Kaufman and Senator Marcos had a private meeting here in The Hague when she came for the rally. And I do not know what they discussed. And
Attorney Kaufman is careful as well on what he discusses with me because there are some things, there are many parts of the defense strategy that are confidential and are privileged between the lawyer and the client. Ma'am, kumusta po pala yung inaayos ng oath-taking for mayor of your father? Is it going to happen? Hindi po ako nag-aayos ng oath-taking niya, ma'am. Inaasikaso po yon ng kanyang mga abogado sa Pilipinas. So hindi ko po alam kung anong update ng mga lawyers niya sa Pilipinas. Andito po ako para bumisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at magbigay ng magpakita ng suporta sa kanya. Maybe the last question. Nakita niyo po yung mga evidence ni Auntie Claire Castro na half of the evidence po is blanco, na mga barangays that free, drugs free daw po pumili, tapos na masyado daw makapal yung mga list, pero half of that is empty. Ano po masasabi niyo? Well, it's not surprising coming from the administration, no? They fabricate many things and many accusations. So I would not be surprised if they fabricate data with regard to the drug situation. Absent a law on fake news, kung ano yung hindi totoo, hindi truthful, and faithful to the facts, that would be fake news, yes.